5 taon akong naging anino sa likod ng iyong tagumpay, Joaquin. Nilunok ko ang bawat pangungutya ng iyong ina para sa pag-ibig na akala ko'y totoo. Pero ngayong gabi, ang pagkaing niluto ko para sa ating anibersaryo ay itinapon mo sa basura para sa isang babaeng puno ng pagpapanggap. Akala mo'y basura akong madaling itapon? Nagkakamali ka. Darating ang araw na ang 500 pisong ito na lamang ang tanging matitira sa iyo. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng imperyong kinatatayuan mo? Pirmahan mo na ang mga papel na yan, Elara. Huwag mo nang pahabain pa ang paghihirap nating dalawa. Dahil sa totoo lang, sawang-sawa na akong makita ang pagmumukha mo sa bahay na ito. Ang boses ni Joaquin ay tila isang malamig na hiyaw ng hangin na bumasag sa katahimikan ng hapagkainan. Nanigas si Elara sa kanyang kinatatayuan habang ang mga daliri niya ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng sandok. Sa harap niya, umuusok pa ang paboritong adobo ni Joaquin, ang pagkaing maingat niyang niluto sa loob ng 3 oras para sa kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Ang bango ng bawang at tuyo na dati-rati ay simbolo ng kanilang tahanan ay biglang naging amoy ng isang mabulok na pangarap. Dahan-dahang itinaas ni Elara ang kanyang paningin. Doon, sa tapat ng mesa, hindi lang si Joaquin ang nakatayo. Katabi nito ang isang babaeng tila kinuha mula sa pahina ng isang marangyang magasin, si Sofia. Ang bango ng mamahaling pabango ni Sofia ay sumasakal sa amoy ng nilutong pagkain ni Elara, isang malinaw na hudyat ng pananakop. Ang mga mata ni Sofia ay puno ng pangungutya habang tinitingnan ang simpleng duster ni Elara at ang bakas ng uling sa kanyang pisngi. Naramdaman ni Elara ang marahas na pagpintig ng kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib, isang uri ng sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Sa loob ng kanyang bulsa, dahan-dahang hinaplos ng kanyang mga daliri ang isang maliit at manipis na bagay, isang pregnancy test na may 2 pulang guhit. Iyon sana ang kanyang sorpresa, ang regalong magbubuklod sa kanilang unti-unti nang nanginginig na pagsasama. Ngunit ang kagalakang iyon ay tila naging isang matalim na balisong na sumasaksak sa kanyang palad. Ano pang hinihintay mo, Elara? Nakatulala ka na naman gaya ng dati. Iyan ang mahirap sa'yo. Masyado kang mabagal. Masyado kang simple. Hindi ka nababagay sa mundong ginagalawan ko ngayon. Muling mabilis na dagdag ni Joaquin habang inihahagis ang isang mamahaling panulat sa ibabaw ng divorce papers. Tumama ang panulat sa gilid ng plato at sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Elara. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 5 taon, ang pagtalikod niya sa sariling karangyaan, ang pagtitiis sa bawat panlalait ng kanyang biyanan na si Doña Teodora, at ang pagiging anino sa likod ng bawat tagumpay ni Joaquin ay tila tinalop na parang balat ng sibuyas hanggang sa wala nang matira, kundi ang hapdi. Sa kanyang pagkataranta, hindi sinasadyang nabitawan ni Elara ang pregnancy test mula sa kanyang bulsa. Nahulog ito sa sahig ng walang tunog, ngunit para sa kanya, ang bawat segundo ng pagbagsak nito ay tila isang malakas na kulog. Bago pa niya ito maabot, humakbang si Joaquin pasulong upang abutin ang divorce papers at nang hindi man lang tumitingin sa ibaba, naramdaman ni Elara ang pagdurog ng sapatos ni Joaquin sa maliit na plastik na yon. Ang tunay na pag-asa ng kanilang kinabukasan ay naging piraso ng basag na plastik sa ilalim ng paanan ng lalaking pinakaminahal niya. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Elara. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin at ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng dugo. Tiningnan niya si Sofia na ngayon ay nakasandal na sa balikat ni Joaquin. Ang mga labi ay nakakurba sa isang tagumpay ng ngiti. Ang pagsasama ni na Joaquin at Sofia ay isang lantaran at masakit na sampal sa kanyang pagkatao. Sa loob ng bahay na itinuring niyang santuwaryo, siya ngayon ay naging isang estranghero, isang basura na kailangang ilabas bago sumapit ang umaga. Tiningnan ni Elara ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na nag-alaga kay Joaquin nung wala pa itong kahit ano,
ang mga kamay na naglinis ng bawat sulok ng bahay na ito ng may pagmamahal. Ngayon, ang mga kamay na yon ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng lamig na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang katahimikan ni Elara ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang simula ng pagguho ng lahat ng bagay na kanyang pinahalagahan. Joaquin! Sa wakas ay nahanap ni Elara ang kanyang boses, bagaman ito ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. Ito na ba talaga ang huling hantungan ng lahat ng ipinangako mo sa harap ng altar? Ang itapon ako na parang isang basahan pagkatapos mong makuha ang lahat ng kailangan mo sa akin? Tumawa ng mapait si Joaquin, isang tunog na tila kalansing ng bakal sa semento. Ang pag-ibig, Elara, ay para lamang sa mga taong walang ambisyon. At sa tingin mo ba, may maibibigay ka pa sa akin? Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ay isang alaala ng kahapon na ayaw ko nang balikan. Pirmahan mo na yan bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa sa puso ni Elara ay tuluyan ng naputol. Ang hapdi ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakamanhid na kapayapaan. Tiningnan niya ang durog na pregnancy test sa sahig, ang tanging saksi sa isang buhay na hindi na kailanman magkakaroon ng pagkakataong sumibol sa piling ng lalaking ito. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na tila isang sumpa na nakaukit sa kanyang gunita. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong kapangyarihan, Joaquin? Kung ang mismong pundasyong kinatatayuan mo ay ang babaeng hinamak at itinaboy mo ngayong gabi, huwag mong dungisan ang sahig ng pamamahay na ito ng iyong mga luha, Elara. Masyadong mahalang tiles na yan para sa isang babaeng galing sa putikan. Ang matalim at mapanghusgang boses ni Doña Teodora ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Tila isang latigo na humahagupit sa sugatang pagkatao ni Elara. Nakatayo ang matandang babae sa paanan ng hagdanan, suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog, habang ang kanyang mukha ay balot ng puot at pandidiri. Sa likod niya, nakatayo si Joaquin na tila isang estatwang walang pakiramdam. Hinahayaang yurakan ng kanyang ina ang babaeng naging katuwang niya sa hirap at ginhawa. Dahan-dahang tumayo si Elara mula sa kanyang pagkakaluhod sa tabi ng nadurog na pregnancy test. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa marupok na salamin na anumang sandali ay maaaring mabasag. Tumingin siya sa kanyang biyenan, ang babaeng pinagsilbihan niya ng higit pa sa isang katulong, ang babaeng binigyan niya ng gamot sa bawat gabi ng pagkakasakit, at ang babaeng tinalikuran ang sariling dangal para lamang makuha ang pagsang-ayon nito. Mama! Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Elara, isang pakiusap na puno ng pait. Huwag mo akong matawag-tawag na mama. Kailanman ay hindi kita itinuring na pamilya, singhal ni Teodora habang mabilis na bumababa sa hagdan. 5 taon kaming nagtiis sa iyong kababawan. 5 taon kaming naging biktima ng iyong pagiging linta. Ngayong wala ka ng silbi sa kumpanya ni Joaquin, wala ka ng puwang sa bahay na ito. Lumayas ka. Hindi pa man nakakasagot si Elara, ay marahas na hinablot ni Teodora ang kanyang braso. Ang kuko ng matanda ay bumaon sa balat ni Elara, ngunit ang pisikal na sakit ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi sa kanyang dibdib. Kinaladkad siya nito patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Elara ang pagguho ng bawat pangarap na itinayo niya sa loob ng 5 taon. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may bakas ng kanyang pagmamahal. Ang mga kurtinang siya ang pumili, ang mga halamang siya ang nag-alaga, at ang bango ng tahanan na siya ang nagpanatili. Binuksan ni Teodora ang pinto at bumulaga ang madilim na langit ng Maynila. Ang ulan ay bumubuhos ng may matinding galit. Ang bawat patak nito ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa balat. Walang pasubaling itinulak ng matanda si Elara palabas.
Nadulas ang paa ni Elara sa basang semento ng beranda, dahilan upang mapaluhod siya sa malamig na tubig. Isang lumang maleta ang inihagis ni Teodora sa kanyang tabi. Bumukas ito at humambaland ang iilang piraso ng kanyang mga simpleng damit, kasama ang isang luma at kupas na litrato ng kanyang ama. Ito na lamang ang tanging natitira sa kanya. Diyan ka nababagay, Elara. Sa lansangan, sa gitna ng dumi at baha. Huwag mo nang susubukang bumalik pa rito dahil ipapakulong kita sa pagnanakaw. Ang huling banta ni Teodora bago marahas na isara ang pinto. Naiwan si Elara sa gitna ng dilim. Ang lamig ng ulan ay unti-unting nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit mas matindi ang lamig na naninirahan sa kanyang puso. Nakatingin siya sa nakasara ng pinto. Ang pinto na dati ay bukas para sa kanya tuwing gabi. Ngunit ngayon ay naging pader na hindi na niya kailanman malalagpasan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa bigat ng kawalan ng katarungan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang lugar kung saan naninirahan ang isang lihim na ngayon ay wala ng amang kikilalanin. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang katahimikan ni Elara ay hindi natanda ng isang martir, kundi ang simula ng isang pagbabago. Sa bawat segundo ng kanyang pagkakadapa sa basang kalsada, nararamdaman niya ang unti-unting pagtigas ng kanyang kalooban. Ito ba ang kapalit ng lahat, Papa? Bulong niya sa hangin habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa pagod at gutom. Ito ba ang mundong pinili ko para sa lalaking akala ko ay aking langit? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang tunog ng makina ay naging tanging musika sa gitna ng hagulhol ng ulan. Isang malaking itim na sasakyan na may tatak na ginto sa unahan. Isang tatak na tanging ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Asya lamang ang may-ari. Ang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang lalaking may hawak na payong ang bumaba. Habang papalapit ito sa kanya, tila tumigil ang buhos ng ulan sa ibabaw ni Elara. Tumingala siya at nakita ang mukha ni Attorney Dante. Ang matapat na kanang kamay ng kanyang yumaong ama. Ang pag-aalala sa mga mata ng matanda ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. Senyorita Elara. Ang boses nito ay puno ng pait at galit sa nakitang kalagayan ng kanyang amo. 5 taon kaming naghintay sa inyong pagbabalik. Tama na ang pagpapanggap. Oras na para bumalik ang tunay na may-ari ng imperyong ito. Tiningnan ni Elara ang mansyong itinaboy siya. Ang mansyong itinayo gamit ang kanyang mga lihim na payo at sakripisyo. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng dilim. Kung ang pag-ibig ay hindi sapat upang makuha ang respeto, marahil ay kapangyarihan ang kailangang magturo sa kanila ng leksyon. Hindi ka nilikha ng iyong ama para lumuhod sa putikan at tratuhin na parang basura, Elara. Ang pangalang Monteverde ay hindi dapat dinudungisan ng mga taong walang utang na loob. Ang mga salitang yon ni Attorney Dante ay tila isang mainit na haplos sa naninigas na katawan ni Elara. Sa loob ng marangyang sasakyan, ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang banayad na init mula sa heater ay unti-unting pumapawi sa panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ngunit sa kabila ng karangyaan sa loob, ang kanyang puso ay nananatiling nakalubog sa malalim at madilim na karagatan ng pait. Nakatitig si Elara sa bintana. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na mabilis na gumugulong pababa. Tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Nakita niya sa refleksyon ng salamin ang kanyang sariling mukha, maputla, basa at puno ng bakas ng pagod. Ito ba ang babaeng nangarap ng isang simpleng buhay? Ito ba ang anak ng pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa na piniling maging isang hamak na asawa para sa pag-ibig? 5 taon, Dante. Bulong ni Elara, ang kanyang boses
ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. 5 taon kong ibinigay ang lahat. Ang talino ko, ang oras ko, ang dangal ko. Inisip ko na sapat na ang maging tapat para mahalin ako. Pero sa huli, ang katapatan ko ang naging sandata nila para saktan ako. Huminga ng malalim ang matandang abogado habang maingat na nagmamaneho. Ibinigay ninyo sa kanya ang lahat ng alas, senyorita. Kayo ang utak sa likod ng mga algorithm ng Vergara Tech. Kayo ang lihim na nag-ayos ng kanilang mga financial reports tuwing madaling araw habang natutulog ang lahat. Akala ni Joaquin ay sadyang pinagpala siya ng tadhana. Hindi niya alam na ang tadhana niya ay ang babaeng minaliit niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elara. Naalala niya ang mga gabing puyat siya. Maingat na sinusuri ang bawat numero para hindi bumagsak ang kumpanya ni Joaquin, habang ang lalaki ay abala sa pakikipagparty at pagbuo ng pangalan bilang isang henyo. Ginawa niya iyon dahil ayaw niyang makita itong mabigo. Ngunit ang bawat tagumpay na ibinigay niya rito ay naging baitang lamang para maabot nito ang ibang babae. Hinaplos ni Elara ang malambot na tela ng tuwalya na ibinigay ni Dante. Ang kanyang isipan ay bumalik sa durog na pregnancy test sa sahig ng mansyon. Isang buhay na sana ay magiging simula ng bagong kabanata. Ngunit ngayon ay naging bahagi na lamang ng isang malupit na nakaraan. Ang sakit ay tila isang lihim na lason na unti-unting kumakalat sa kanyang mga ugat. Ginagawa siyang manhid, ginagawa siyang matigas. Ano ang plano ninyo ngayon? Tanong ni Dante. Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Ang Monteverde Global Holdings ay naghihintay sa inyong pag-upo. Ang inyong trono ay nananatiling bakante simula nang pumanaw ang inyong ama. Hindi agad sumagot si Elara. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na dati ay puno ng galos mula sa gawaing bahay. Ngunit ngayon ay malinis na sa ilalim ng ilaw ng sasakyan. Ang mga kamay na ito ang magpapabagsak sa mga taong umabuso sa kanyang kabutihan. Gusto kong makita nila kung ano ang nawala sa kanila, Dante. Panimula ni Elara, ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng isang uri ng ningning na hindi pa nakikita sa kanya noon. Isang ningning na malamig at mapanganib. Pero hindi ko sila bibigyan ng mabilis na kamatayan. Gusto kong panoorin silang mawalan ng lahat, piraso sa bawat piraso, gaya ng ginawa nila sa akin. Dinala siya ni Dante sa isang lihim na penthouse sa sentro ng Makati, isang lugar na nakatago sa ilalim ng ibang pangalan. Pagpasok niya sa malawak na silid, ang bawat gamit ay sumisigaw ng kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nakaramdam si Elara ng matinding kalungkutan. Para siyang isang reyna na nasa loob ng isang gintong hawla. Bit-bit ang sugatang puso na hindi na kailanman magiging buo. Bago umalis si Dante, inabutan niya si Elara ng isang tablet. Ito ang pinakabagong balita sa social media, senyorita. Mukhang mabilis magtrabaho ang inyong dating asawa. Binuksan ni Elara ang screen. Ang unang bumulaga sa kanya ay ang mukha ni Joaquin at Sofia, magkayakap sa isang live interview. Ang caption ay tila isang sampal. The real power couple, Joaquin Vergara and Sofia Montenegro, the new faces of tech excellence. Sinasabi ni Joaquin sa harap ng kamera na ang kanyang dating asawa ay isang pabigat. Isang babaeng walang ambisyon na naging hadlang sa kanyang pag-unlad. Sinabi rin ni Sofia na sa wakas ay natagpuan na ni Joaquin ang isang kapantay ng kanyang talino. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Elara. Isang tawang puno ng pangungutya. Kapantay ng talino, hindi ninyo alam na ang tinitingala ninyong imperyo ay nakatayo sa ibabaw ng aking mga lihim. Pinatay ni Elara ang screen at tumingin sa malawak na tanawin ng lungsod mula sa kanyang bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga bituin na maaari niyang abutin sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Ang Elara na marupok, ang Elara na martir, ay namatay na kasama ng ulan kaninang gabi. Isang bagong pagkatao ang isinilang sa dilim.
isang pagkataong walang awa at handang maningil ng bawat patak ng luhang nasayang. Handa na ang lahat, Dante. Wika niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanyang refleksyon. Bukas, magigising sila sa isang mundong hindi na nila kontrolado. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, isang maliit na tinig sa kanyang puso ang nagtanong. Hanggang kailan mo kayang itago ang iyong sugat bago ka tuluyang malason ng sarili mong galit? Tanggalin ang lahat ng mga gamit na ito. Ang gusto ko ay bago, moderno at hindi amoy luma. Ang bawat sulok ng opisina ni Joaquin ay dapat sumalamin sa aking kagandahan at tagumpay, hindi sa amoy ng isang hamak na katulong. Ang tinig ni Sofia ay tila isang matalas na hiwa ng kutsilyo sa loob ng executive office ng Vergara Tech. Nakatayo siya sa gitna ng silid, itinuturo ang mga simpleng dekorasyon na maingat na pinili ni Elara noon. Sa likod niya, ang mga empleyadong matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya ay nakayuko. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Alam ng lahat na ang bawat disenyong ipinapatanggal ni Sofia ay ang mga pundasyong nagdala ng kapayapaan at swerte sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Si Joaquin ay nakaupo sa kanyang swivel chair, pinagmamasdan ang kanyang bagong kasintahan ng may paghanga. Para sa kanya, si Sofia ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Isang babaeng matalino, sikat, at may malawak na koneksyon sa mundo ng mga mayayaman. Ni hindi sumagi sa kanyang isipan ang pagod ni Elara sa pag-aayos ng opisinang ito upang maging komportable siya sa trabaho. Ang bawat alaala ng kanyang dating asawa ay mabilis na binubura ni Sofia na parang isang makapangyarihang bagyo na nagnanais na lamunin ang lahat ng bakas ng nakaraan. Joaquin, darling, kailangan nating linisin ang kumpanya mula sa mga taong masyadong tapat sa dati mong asawa. Wika ni Sofia habang lumalapit sa lalaki at malambing na humahawak sa balikat nito. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng mga anay na sisira sa ating image bilang power couple. I suggest we start a mass layoff. Ang kailangan natin ay mga bagong dugo. Mga taong ako ang titingalain at hindi ang babaeng iyon. Bahagyang nag-alinlangan si Joaquin. Pero Sofia, ang ilan sa kanila ay kasama ko na simula nang itatag ang Vergara Tech. Alam nila ang pasikot-sikot ng ating mga operasyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa isang paraan na tila isang mandaragit. Joaquin, trust me. I am doing this for you. Kaya ka hindi lumago ng husto noon ay dahil sa mga taong nakapaligid sa iyo na amoy mahirap. If you want to be a global giant, you have to be ruthless. O baka naman, nanghihinayang ka pa rin sa kinalalagyan ni Elara. Ang tanong na iyon ay tila isang mabisang lason. Agad na umiling si Joaquin, tila natatakot na mawalang muli ang prestihiyong ibinibigay ni Sofia. Hindi. Tama ka. Gawin mo ang lahat ng sa tingin mo ay nararapat. Ang kumpanyang ito ay sayo na rin, Sofia. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa loob ng Vergara Tech, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng tahimik na silid ng Monteverde Global, pinagmamasdan ni Elara ang bawat galaw nila sa pamamagitan ng mga ulat ni Attorney Dante. Ang bawat empleyadong tinatanggal, ang bawat gamit na itinapon, ay tila mga sugat na muling binubuksan sa kanyang puso. Ngunit hindi na siya umiiyak. Ang bawat sakit ay nagiging panggatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Masyadong kampante si Sofia, senyorita. Wika ni Dante habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa ni Elara. Iniisip niya na ang kanyang nakaraan ay nakabaon na sa limot. Pero nakalimutan niyang sa mundo ng mga Monteverde, walang lihim na hindi nahuhukay. Dahan-dahang binuksan ni Elara ang folder. Doon, bumulaga ang mga dokumentong hindi kailanman inakala ni Joaquin na iiral. Ang mga larawan ni Sofia sa isang maliit at madilim na probinsya, ang kanyang tunay na pangalan na malayo sa marangyang Sofia Montenegro, at ang mga listahan ng mga kaso ng panloloko at panggagansyo sa mga maliliit na negosyante bago siya sumikat sa social media
bilang isang huwad na tagapagmana. Ngunit may isang dokumento na nagpatigil sa paghinga ni Elara. Isang luma at naninilaw na sertipiko na nag-uugnay kay Sofia sa isang madilim na kaganapan sa pamilya Monteverde noong bata pa sila. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binabasa ang bawat salita. Ang babaeng nga ngayon ay Reyna sa tabi ni Joaquin ay may mas malalim palang atraso sa kanya kaysa sa pang-aagaw ng asawa. Dante, sigurado ba ito? Tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay puno ng pait at gulat. Opo, senyorita. Si Sofia ay hindi lang basta impostora. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang isa sa pinakamahalagang alaala ng inyong ama. Sagot ni Dante nang may kasamang lungkot. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Elara. Ang lahat ng nangyayari ay hindi lamang pala tungkol sa pag-ibig at pagtataksil. Ito ay tungkol sa isang matagal ng plano upang sirain ang lahat ng may kinalaman sa kanya. Tiningnan ni Elara ang litrato ni Joaquin sa screen ng kanyang laptop. Ang lalaking nabulag ng kinang isang pekeng alahas. Akala mo ba ay puan mo na ang iyong langit, Joaquin? Bulong ni Elara sa hangin habang ang kanyang mga mata ay nagiging kasing lamig ng yelo. Hindi mo alam na ang babaeng yakap mo ngayon ay ang mismong apoy na tutupok sa lahat ng pinaghirapan mo. Sinarado ni Elara ang folder ng may diin. Ang katahimikan sa loob ng kanyang opisina ay naging kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, isang tanong na magiging simula ng katapusan ni Sofia. Ano ang gagawin mo, Joaquin, kapag nalaman mong ang reynang iniluklok mo sa trono ay ang demonyong matagal mo nang kinatatakutan? Hindi mo kailanman maiintindihan ang halaga ng isang bagay hanggang sa mawasak ito sa harap ng iyong mga mata, Joaquin. At sa bawat piraso ng basag na pangarap ko, doon ko itatayo ang kuta na hinding-hindi mo na muling matitibag. Ang bulong na ito ni Elara ay tinangay ng malamig na hangin sa loob ng libingan ng kanyang ama. Ang sementeryo ay balot ng katahimikan, tanging ang malamyos na huni ng mga kuliglig ang nagsisilbing musika sa kanyang pag-iisa. Nakatayo si Elara sa harap ng marmol na nitsyo ni Don Roberto Monteverde, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat, ngunit pinili niyang talikuran para sa isang lalaking mapanlinlang. Ang mga puting rosas na dala niya ay tila mga bituin sa gitna ng madilim na damuhan, isang simbolo ng kanyang huling paghingi ng tawad. Hinaplos ni Elara ang malamig na bato. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas noong huling gabi ng kanyang ama. Naalala niya ang babala nito. Ang ginto, Elara, ay hindi dapat itinatago sa ilalim ng putik para lamang makuha ang pag-ibig ng isang taong hindi marunong tumingin sa halaga ng kaluluwa. Noong panahong iyon, inisip ni Elara na ang kanyang ama ay masyadong mapanghusga. Ngayon, sa bawat hapdi ng kanyang puso, nararamdaman niya ang bigat ng katotohanan sa mga salitang iyon. Patawad, Papa. Wika niya, ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Pinili kong maging bulag, pinili kong maging maliit. Pero ngayong gabi, iniiwan ko na rito ang Elara na martir. Ang Elara na babalik sa lungsod ay ang anak mong natuto na sa apoy ng pagtataksil. Nabalik lamang ang diwa ni Elara nang marinig niya ang banayad na hakbang ni Attorney Dante sa kanyang likuran. Ang matandang abogado ay may hawak na isang tablet. Ang mukha nito ay bakas ang matinding pagkabalisa. Senyorita, kailangan ninyong makita ito. Hindi lang pagpapatalsik sa mga empleyado ang ginagawa ni Joaquin. Gumagawa siya ng legal na hakbang upang tuluyan kayong mabulok sa kahihiyan. Binuksan ni Elara ang screen at ang unang bumulaga sa kanya ay isang opisyal na pahayag mula sa Vergara Tech. Isang kaso ng corporate theft and financial manipulation ang isinampal laban sa isang dating empleyado at consultant na si Elara Monteverde Vergara. Ayon sa balita,
Si Elara raw ang dahilan ng pagkawala ng milyon-milyong pondo ng kumpanya bago siya umalis. Ang bawat salita sa ulat ay tila isang malupit na tahi ng kasinungalingan na idinisenyo upang sirain ang kanyang pangalan bago pa man siya makapagsalita. Isang matalim na pait ang gumuhit sa dibdib ni Elara. Hindi lang siya itinapon, ngayon ay nais pa siyang ipakulong ni Joaquin upang mapagtakpan ang sarili nitong mga anomalya at para pasayahin ang ambisyon ni Sofia. Ang bawat segundo ng kanyang sakripisyo noon ay tila idinudura sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang galit ay tila isang apoy na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Gusto niyang maglaro ng marumi, Dante? Ang tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng marmol sa kanyang harapan. Inisip niya ba na ang isang ibon na itinapon sa ulan ay wala nang kakayahang lumipad pabalik at manuktok sa kanyang bintana? Anong gagawin natin, senyorita? Maaari nating ilabas ang inyong tunay na pagkakakilanlan ngayon din upang mapatigil ang kasong ito, mungkahi ni Dante. Umiling si Elara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pangalan ng kanyang ama. Hindi pa. Hahayaan ko siyang maniwala na nananalo siya. Hahayaan ko siyang isipin na kontrolado niya ang bawat galaw ko. Ang taong nasa itaas ay mas masakit ang bagsak kapag ang hagdanang inaapakan niya ay biglang naglaho. Bago sila umalis sa sementeryo, may isang maliit na detalye ang ginawa ni Elara. Kinuha niya ang kanyang lumang wedding ring, ang singsing na pinaghirapan ni Joaquin noong nagsisimula pa lamang sila. Ang tanging bagay na itinago niya dahil sa sentimental na halaga. Inilapag niya ito sa ibabaw ng nicho ng kanyang ama at hinayaan itong mabasa ng hamog ng gabi. Ito na ang huling ugnayan niya sa nakaraan. Habang naglalakad pabalik sa sasakyan, tumunog ang telepono ni Dante. Isang tawag mula sa isang lihim na impormante sa loob ng Vergara Tech. Attorney? Balak ni Joaquin na magkaroon ng isang press conference bukas ng umaga. Ipapahiya niya si Senyorita Elara sa harap ng lahat ng media sa bansa upang ipakita na malinis ang kanyang kumpanya bago ang merger sa isang foreign investor. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elara habang nakatingin sa malayo. Ibigay mo sa kanya ang entabladong gusto niya, Dante. Siguraduhin mong ang lahat ng malalaking media ay nandoon. Siguraduhin mong ang bawat kamera ay nakatutok sa kanyang mukha. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang marangyang gusali sa Makati. Ngunit ang isipan ni Elara ay wala sa karangyaan. Ang kanyang puso ay nakatuon sa bawat kasinungalingang bibitawan ni Joaquin bukas. Isang tanong ang nananatiling nakaukit sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging hudyat ng pagbabago ng ihip ng hangin. Handa ka na bang harapin ang katotohanan, Joaquin? Kapag ang babaeng sinisiraan mo sa harap ng mundo ay siya palang may hawak ng iyong kapalaran sa kanyang maliliit na daliri. Wala kang takas, Elara. Sa mundong ito, ang katotohanan ay pag-aari ng mga may pera at kapangyarihan. At ikaw ay wala. Kundi isang aninong malapit ng maglaho sa dilim ng bilangguan. Ang mga salitang ito ni Joaquin na binitawan niya sa isang recorded video para sa kanyang mga abogado ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa loob ng maliit na silid kung saan nananatili si Elara. Nakatitig siya sa kawalan habang ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa pagitan ng mga kortina, tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Ang bawat salita ni Joaquin ay tila isang malupit na hatol na nagnanais na ibaon siya ng buhay. Hindi nagtagal, isang serye ng malalakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang bawat hampas sa pintuan ay tila isang pintig ng kaba na dumarating sa kanyang dibdib. Hindi na kailangang hulaan ni Elara kung sino ang nasa labas. Alam niya ang tunog ng hustisyang nabibili ng pera. Buksan ang pinto. Mga pulis ito. Mayroon kaming warrant of arrest para kay Elara Monteverde Vergara. Dahan-dahang tumayo si Elara. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa kulungan,
kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang lalaking minahal niya nang higit sa kanyang buhay ang mismong nagpadala ng mga taong ito. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, isang huling paalam sa katahimikang sandali nilang pinagsaluhan ng kanyang dinadala. Binuksan niya ang pinto at bumulaga sa kanya ang tatlong lalaking nakauniporme. Kasama ang isang pamilyar na muka, si Attorney Salcedo, ang tusong abogado ni Joaquin. Ang nangiti sa mga labi ng abogado ay tila isang laso na nadahan-dahang kumakalat sa hangin. Gusto sana naming gawin itong pribado, Elara. Pero utos ni Mr. Vergara na siguraduhing makikita ng lahat ang iyong pagbagsak. Wika ni Attorney Salcedo habang ipinapakita ang mga posas na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng pasilyo. Habang inilalapat ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso, naramdaman ni Elara ang isang uri ng pagkapahiya na tila sumusunog sa kanyang balat. Ang mga kapitbahay sa gusaling iyon ay nagsisimula ng lumabas. Ang kanilang mga bulungan ay tila mga huni ng mga insekto na kumakain sa kanyang dangal. Sa gitna ng gulo, nakita niya sa isang tablet na hawak ng isang pulis ang isang live stream. Sa isang marangyang restaurant, nakaupo si Joaquin at Sofia, nagdiriwang sa gitna ng mamahaling wine at tawa. Nakaharap si Joaquin sa kamera, nagpapanggap na isang biktima ng panloloko ng kanyang asawa. Masakit para sa akin ang gawin ito, pero kailangan nating linisin ang ating lipunan mula sa mga taong mapagsamantala. Wika ni Joaquin sa harap ng milyon-milyong nanonood. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa puso ni Elara. Ang miro ng publiko ay naging mga hukom na walang alam sa katotohanan. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, nanatiling tuwid ang tayo ni Elara. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambing, ay naging kasing lamig ng yelo. Attorney, mahinang wika ni Elara, sapat na para marinig lamang ng abogado. Sabihin mo kay Joaquin, ang bawat hakbang ko patungo sa presinto ay isang hakbang niya patungo sa sarili niyang impyerno. Huwag niyang kakalimutang ang mga posas na ito ay gawa rin sa bakal, at ang bakal ay natutunaw sa init ng katotohanan. Habang pilit siyang inilalabas ng mga pulis, nakita niya si Attorney Dante na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Walang salitang binitawan ang matandang abogado, tanging isang seryosong tango lamang ang ibinigay nito sa kanya. Isang hudyat na ang lahat ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isinakay si Elara sa loob ng madilim na sasakyan ng pulis. Habang umaandar ang sasakyan, papalayo sa kanyang pansamantalang tahanan, pinanood ni Elara ang mga ilaw ng lungsod na naglalaho sa kanyang paningin. Ang bawat hininga niya ay puno ng pait. Bawat tibok ng puso ay isang panata ng paniningil. Sa gitna ng kadiliman ng sasakyan, isang katanungan ang pilit na bumabalik sa kanyang isipan. Isang tanong na tila isang tinik na hindi mabunot-bunot. Hanggang saan ang itatagal ng iyong tagumpay? Joaquin, kapag nalaman mong ang babaeng ipinahiya mo sa buong bansa ay ang tanging taong may hawak ng susi upang hindi ka mabulok sa parehong rehas na ibinigay mo sa akin ngayong gabi? Huwag mong isipin na ang mga rehas na ito ay sapat na para pigilan ang pagbawi ko sa lahat ng kinuha mo, Joaquin. Ang bawat gabing pinatulo mo ang aking luha ay may katumbas na halaga na hinding-hindi mo mababayaran kahit ibenta mo pa ang iyong kaluluwa. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas ni Elara ng malakas, kundi nanatiling nakaukit sa kanyang isipan habang nakaupo siya sa loob ng isang madilim at malamig na silid ng presinto. Ang amoy ng lumang bakal at alikabok ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Ngunit mas matindi ang sakal ng katotohanang ang lalaking binuo niya ang siya ring nagnanais na tuluyan siyang sirain. Ang malamig na semento sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila paalala ng bawat sakripisyong binaliwala, ng bawat pagtitiis na tinumbasan ng pagtataksil. Dahan-dahang hinawakan ni Elara ang kanyang mga daliri. Pinagmamasdan ang mga bakas ng pagod at hirap na nananatili pa rin sa kanyang balat. Naalala niya kung paano niya lihim
na inayos ang mga legal na dokumento ng Vergara Tech noong nagsisimula pa lamang sila, kung paano niya binuhos ang kanyang talino upang matiyak na walang butas ang kumpanya ni Joaquin. Ngayon, ang mismong mga dokumentong yon ay ginagamit laban sa kanya, nilalagyan ng mga pekeng pirma at kasinungalingan upang ipakita na siya ay isang magnanakaw. Naramdaman ni Elara ang marahas na pagpintig ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng matinding galit na dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin at ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng pait. Sa gitna ng kadiliman, nakita niya sa isang maliit na telebisyon sa labas ng kanyang rehas ang mukha ni Joaquin. Nakangiti ito, karga ang kanyang mga ambisyon habang ipinagyayabang sa buong mundo ang tagumpay ng kumpanyang itinayo sa ibabaw ng mga luha ni Elra. Ito na ba ang huling alas mo, Joaquin? Bulong ni Elara sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hiyaw na nananatili sa loob ng kanyang dibdib. Ang ipakulong, ang babaeng nagbigay sa iyo ng lahat? Napakaliit mo palang tao. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng mga susi na tumatama sa bakal. Isang pamilyar na anino ang lumitaw sa harap ng kanyang rehas, si Attorney Dante. Ang mukha ng matanda ay puno ng lungkot, ngunit may kasamang matinding determinasyon. Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, ang mga rehas na tila naging tahanan ni Elara sa loob ng ilang oras ay dahan-dahang bumukas. "Laya na kayo, senyorita," wika ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. "Ang bawat sentimong ibinayad ni Joaquin para sa inyong pagpapakulong ay naging abo na sa harap ng kapangyarihan ng Monteverde Global. Hindi nila alam na habang ipinapahiya kanila, ay dahan-dahan nating kinukuha ang bawat ugat ng kanilang kumpanya." Paglabas ni Elara sa presinto, sinalubong siya ng malakas na hangin ng gabi. Hindi na siya ang babaeng luhaan na itinapon sa ulan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit ang kislap nito ay sapat na upang maghatid ng kilabot sa sinumang titingin. Sumakay siya sa sasakyan at tiningnan ng lungsod na tila isang malaking chessboard kung saan siya na ang may hawak ng susunod na tira. "Dante, ihanda ang imbitasyon para sa Global Investor Summit." Utos ni Elara, ang kanyang boses ay naging kasing matalim ng isang espada. "Siguraduhin mong matatanggap iyon ni Joaquin at Sofia. Gusto kong maniwala sila na ito na ang pintuan patungo sa kanilang rurok ng tagumpay. Gusto kong makita ang kanilang mga ngiti bago ko tuluyang hilahin ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa." Sa loob ng kanyang opisina, dahan-dahang inilabas ni Elara ang isang itim na envelope na may tatak na ginto. Ito ang imbitasyong magiging mitya ng katapusan ni Joaquin. Habang hinahaplos niya ang papel, naalala niya ang bawat pangungutya ni Sofia at ang bawat tatal ni Doña Teodora. Ang bawat sakit ay naging isang motibasyon. Ang bawat luha ay naging isang bala. "Akala mo ba ay tapos na tayo, Joaquin?" Wika niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa imbitasyon. "Hindi mo alam na ang bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa komperensyang ito ay isang hakbang patungo sa iyong sariling libingan. Isang katanungan ang nananatiling nakabitin sa hangin. Isang tanong na magiging simula ng katapusan ng lahat. Ano ang gagawin mo, Joaquin, kapag nalaman mong ang misteryosong chairman na inaasahan mong magliligtas sa iyong kumpanya ay ang babaeng mismong pinusasan at ipinahiya mo sa harap ng buong bansa? Akala ninyo ba ay sapat na ang kinang ng inyong mga hiyas upang takpan ang baho ng inyong mga budhi? Sa gabing ito, ang bawat kasinungalingang itinayo ninyo ay magiging isang entablado para sa inyong sariling pagbagsak. Ang bulong na ito ni Elara ay tila isang malamig na sumpa habang pinagmamasdan niya mula sa madilim na pasilyo ng Grand Ballroom ang pagdating ni na Joaquin at Sofia.
Ang bawat sulok ng Marangyang Hotel ay balot ng ginto at kristal. Ang mga ilaw ay nagniningning na tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Ito ang Global Investor Summit, ang rurok ng pangarap ng bawat negosyante sa bansa. At para kay Joaquin, ito ang gabing magpapatunay na siya ay isa ng Diyos sa mundo ng teknolohiya. Nakatitig si Elara kay Joaquin. Suot nito ang isang pasadyang tuxedo na tila sumisigaw ng yaman, habang si Sofia ay nakasuot ng isang kulay pulang gown na tila isang naglalakad na apoy. Ang bawat hakbang nila sa red carpet ay sinasabayan ng mga flash ng kamera. Ang mga ngiti nila ay tila mga maskara na maingat na idinikit sa kanilang mga mukha. Nakita ni Elara kung paano humawak si Sofia sa braso ni Joaquin, isang pagmamayabang na tila nagsasabing nakuha na niya ang lahat. Naramdaman ni Elara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang galit ay tila isang malupit na hayop na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Naalala niya ang gabing itinapon siya sa ulan, ang gabing itinuring siyang basura. Ngayon, ang mga taong yun ay narito, naglalakad sa ibabaw ng mga pangarap na siya ang nagpunla. Ang bawat tawa ni Joaquin ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Tingnan mo sila, Dante. Mahinang wika ni Elara, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Akala nila ay narito sila para sa isang tagumpay. Hindi nila alam na bawat baso ng champagne na iinumin nila ngayong gabi ay may lasa ng kanilang sariling luha bukas. Sa gitna ng kumpol ng mga tao, isang matandang waiter ang dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ni Joaquin. Ang lalaki ay matagal nang nagsisilbi sa mga kaganapan ng pamilya Monteverde. Sa isang pagkakataon, nang magtama ang paningin nila ni Elara mula sa malayo, bahagyang yumukod ang matanda, isang lihim na pagkilala sa tunay na dugong bughaw na naroroon. Ito ang uri ng respeto na hindi kailanman mabibili ni Joaquin kahit gaano pa karami ang kanilang pera. Sofia, darling, ito na yon. Narinig ni Elara ang tinig ni Joaquin sa pamamagitan ng isang maliit na earpiece na nakatago sa kanyang buhok. Kapag nakuha natin ang suporta ng Monteverde Global, wala nang makakapigil sa atin. Magiging kasaysayan na lang si Elara at ang lahat ng sakit ng ulong ibinigay niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia. Sino pa ba ang makakaalala sa isang babaeng nasa loob ng kulungan? Joaquin? Ngayong gabi, ang mundo ay sa atin. Dahan-dahang humakbang si Elara palabas ng dilim, patungo sa isang pribadong silid na nakadungaw sa ballroom. Ang kanyang gown ay gawa sa itim na seda na tila hinalo sa kulay ng gabi. Ang bawat tahi ay may nakatagong kislap ng mga diamante. Hindi na siya ang Elara na may bakas ng uling sa mukha. Ang kanyang tindig ay tila isang reyna na handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Habang ang programa ay nagsisimula na, ang host ay umakyat sa entablado. Ang bawat salita nito ay tila isang tambol na nagpapabilis sa tibok ng puso ng mga naroroon. Ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for. Please welcome the chairman and the sole heiress of Monteverde Global Holdings. Biglang tumahimik ang buong ballroom. Ang mga ilaw ay dahan-dahang naglaho, tila isang malaking tabing na bumagsak. Tanging isang maliwanag na spotlight ang natira, nakatutok sa grand staircase. Sa itaas ng hagdanan, isang anino ang dahan-dahang lumitaw. Naramdaman ni Elara ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pananabik. Tiningnan niya si Joaquin sa ibaba. Ang mukha ng lalaki ay puno ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nananalangin na sana ay makuha niya ang pabor ng chairman. Hindi niya alam na ang hiling niya ay ang mismong magiging hatol sa kanya. Dahan-dahang humakbang si Elara pababa. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang ay tila isang tibok ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kaligayahan ni Joaquin. Nang tumama ang liwanag sa kanyang mukha, tila tumigil ang paghinga ng lahat. Isang malakas at gulantang na bulong ang bumasag sa katahimikan
mula sa kinaroroonan ni Joaquin. Elara, ang kanyang boses ay tila isang hiyaw ng isang taong nalulunod. Ang baso ng champagne sa kamay ni Joaquin ay dahan-dahang nadulas at nabasag sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang hudyat ng simula ng giyera. Tumingin si Elara ng diretso sa mga mata ni Joaquin, isang malamig at matalim na tingin na tila humihiwa sa bawat kasinungalingan nito. Bakit ka nagulat, Joaquin? Hindi ba't sabi mo, ang katotohanan ay pag-aari ng mga may kapangyarihan? Ngayong gabi, titingnan natin kung kanino talaga ang katotohanan yon. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Isang katanungan ang nanatiling nakaukit sa mga mukha ng lahat. Ngunit ang sagot ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa pag-asa ni Joaquin. Ano ang gagawin mo ngayong ang babaeng itinapon mo ay siya palang may-ari ng mundong pilit mong inaakyat? Ang basag na kristal sa paanan mo, Joaquin, ay tila ang iyong dangal. Hindi na kailanman mabubuo muli kahit anong dami pa ng iyong pera. Ang boses ni Elara ay banayad. Halos isang bulong lamang, ngunit sapat itong matalas upang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng buong ballroom. Habang dahan-dahan siyang bumababa sa huling baitang ng hagdanan, ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatutok sa kanya. Ang mga kamera na dati ay nakatutok kay Sofia ay mabilis na humarap kay Elara. Ang mga flash nito ay tila mga kidlat na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Si Joaquin ay tila isang taong nakakita ng multo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng yabang ay ngayon ay maputla pa sa abo. Elara, anong biro ito? Bakit suot mo ang hiyas ng mga Monteverde? Ang nauutal niyang tanong, habang pilit na humahakbang paatras, tila natatakot na mapaso sa presensya ng kanyang dating asawa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elara. Hindi niya sinagot ang tanong ni Joaquin. Sa halip, tumingin siya kay Sofia na ngayon ay nanginginig ang mga kamay habang pilit na kumakapit sa braso ni Joaquin. Sofia, o mas kilala bilang si Maricel Di Maano sa iyong probinsya. Akala mo ba ay sapat na ang pagpapalit ng pangalan at pagbili ng mga peking followers para burahin ang dumi ng iyong nakaraan? Biglang nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga negosyante at socialites na kanina ay humahanga kay Sofia ay nagsimulang magpalitan ng mga nagdududang tingin. Sa isang malaking screen sa likod ni Elara, isang folder ang bumukas. Hindi ito kailangan ng onomatopoeia. Ang sapat na paglarawan sa gulat ng madla ay sapat na. Lumabas doon ang mga dokumentong nagpapatunay sa mga kaso ng estafa ni Sofia, ang kanyang mga huwad na credentials at ang katotohanang ang kumpanyang ipinagmamalaki niya ay isang shell company lamang na walang laman. Joaquin, ito ba ang power couple na sinasabi mo? Pagpapatuloy ni Elara habang naglalakad palapit sa kanila. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na nagpapako sa kaba sa dibdib ni Joaquin. Ipinagpalit mo ang babaeng nagpuyat para buuin ang iyong mga algorithm. Para sa isang babaeng ang tanging alam na algorithm ay kung paano manloko ng mga tao sa internet. Hindi totoo yan. Sinisiraan mo lang ako dahil galit ka. Sigaw ni Sofia. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Joaquin, huwag kang maniwala sa kanya. Inggit lang siya dahil ako ang mahal mo. Ngunit hindi na nakikinig si Joaquin kay Sofia. Nakatitig siya sa screen at pagkatapos ay kay Elara. Ang katotohanang ang asawang itinapon niya ay ang chairman ng kumpanyang kailangan niya para mabuhay ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Elara, please, pag-usapan natin ito ng pribado. Maari nating ayusin ito. Ang pakiusap ni Joaquin, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ayusin? Tumawa si Elara, isang tawang walang kagalakan, kundi puno ng pait. Inayos ko ang buhay mo sa loob ng 5 taon, Joaquin. At paano mo ako binayaran? Ipinakulong mo ako.
Ipinahiya mo ako. Ngayong gabi, ang hustisya ay hindi nahihingi ng pahintulot sa iyo. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang babae ang humahangos na pumasok sa ballroom, si Doña Teodora. Nang makita niya si Elara sa gitna ng entablado, balot ng yaman at kapangyarihan, ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa gulat. Ngunit ang pagiging ganid ay mabilis na nanaig. Elara! Apo! Alam ko na noon pa man na espesyal ka. Sigaw ng matanda habang pilit na lumalapit. Joaquin, anak, humingi ka ng tawad sa asawa mo. Sabi ko na nga ba, ang swerte natin sa kanya. Tiningnan ni Elara ang kanyang dating biyenan nang may matinding pandidiri. Ang pagbaliktad ng matanda ay tila isang malansang amoy na sumususulasok sa kanyang ilong. Huwag kang lumapit, Teodora, ang malamig na utos ni Elara. Ang mga kamay mong tumulak sa akin, palabas ng bahay ay wala ng puwang sa aking paligid. At ang bahay na sinasabi mo, ito ay nakasanla na sa Monteverde Global. Sa madaling salita, bukas ng umaga, wala na kayong matitirhan. Nagsimulang magkagulo ang mga tao nang pumasok ang mga legal officers ng kumpanya. Kasama ang mga kinatawan ng National Bureau of Investigation. Lumapit sila kay Sofia at Joaquin. Mr. Joaquin Vergara, you are being questioned for corporate fraud and money laundering. And Ms. Maricel Di Maano, you are under arrest for multiple counts of estafa. Wika ng opisyal habang kinakaladkad si Sofia na nagsisigaw at nagwawala. At si Joaquin na tila nawalan na ng lakas sa tuhod, na natiling nakatayo si Elara. Pinanood niya silang ilabas sa ballroom, sa harap ng lahat ng media na kanina ay pinagmalakihan nila. Ang kahihiyan ay tila isang itim na pintura na bumalot sa kanilang mga pangalan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Elara ang isang matalim na kirot sa kanyang tiyan. Napahawak siya sa mesa, ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo. Ang stress ng gabing ito ay tila nagsisimulang maningil sa kanyang katawan. Senyorita! Mabilis na lumapit si Attorney Dante upang alalayan siya. Maayos lang ba kayo? Tumingin si Elara sa labas kung saan ang mga ilaw ng sasakyan ng pulis ay naglalaho na sa dilim. Ang kanyang misyon ay tapos na, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling mabigat. Dante, dalhin mo ako sa ospital. Ang anak ko, kailangan kong protektahan ang anak ko. Ang kabanata ay nagtapos sa imahe ni Elara na dahan-dahang nawawalan ng malay sa bisig ni Dante habang ang mga bulong ng madla ay tila naging isang malungkot na oyayi sa gitna ng isang madugong tagumpay. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagtatagumpay ay ang mapagtanto na sa gitna ng iyong pagbawi sa lahat, halos mawala rin ang kaisa-isang bagay na tunay mong pinapahalagahan. Ang puting kisame ng silid sa ospital ang unang bumulaga sa paningin ni Elara. Ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay tila isang mabigat na pasanin, at ang amoy ng gamot at malinis na linen ay tila sumasakal sa kanyang mga alaala ng marangyang ballroom kagabi. Nanatiling tahimik ang paligid. Tanging ang banayad at regular na tunog ng monitor sa kanyang tabi ang nagpapatunay na ang buhay ay patuloy na dumadaloy, kahit na tila tumigil na ang mundo para sa kanyang puso. Dahan-dahang iginalaw ni Elara ang kanyang kamay patungo sa kanyang tiyan. Isang matalim na kaba ang gumuhit sa kanyang dibdib, isang uri ng takot na mas matindi pa sa kahit anong pananakot ni Joaquin. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin at ang bawat hininga niya ay may kasamang panalangin na sana ay hindi pa huli ang lahat. Gising na pala kayo, senyorita. Ang boses ni Attorney Dante ay puno ng pag-aalala habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang higaan. Nakita ni Elara ang mga bakas ng puyat sa mukha ng matanda. Isang paalala na sa mundong ito, may mga tao pa ring handang tumayo sa tabi niya nang walang hinihintay na kapalit. Ang anak ko, Dante? Ang nangangatal na tanong ni Elara.
Ang bawat salita ay tila isang bituin na nagpupumilit sumiklab sa gitna ng dilim. Ligtas ang sanggol, senyorita. Ngunit kailangan ninyong magpahinga ng lubos. Ang labis na stress ay hindi makakabuti sa inyong kalagayan. Tugon ni Dante habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Nagawa na natin ang dapat gawin. Si Joaquin at Sofia ay nasa kamay na ng batas. Ang Imperyong Vergara ay dahan-dahan nang natutunaw. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elara. Tumingin siya sa bintana kung saan ang sikat ng araw ay nagsisimulang pumasok sa silid. Ang tagumpay na kanyang pinangarap ay tila naging isang malungkot na awitin. Nakamit niya ang katarungan, ngunit ang bawat piraso ng kanyang buhay na nasira ay tila mga anino na tumatangging lumisan. Tiningnan ni Elara ang kanyang mga kamay. Wala na rito ang amoy ng bawang at tuyo mula sa kanyang pagsisilbi kay Joaquin. Ngayon, ang kanyang mga kamay ay amoy sabon ng ospital at yaman. Naalala niya ang simpleng pangarap na itinayo niya sa loob ng 5 taon. Isang pangarap na tila isang kastilyong gawa sa buhangin na tinangay na ng malakas na alon. Dante! Tawag ni Elara. Ang kanyang tinig ay muling naging matatag. Ano ang balita? Tungkol kay Doña Teodora. Huminga ng malalim ang abogado. Nakita siya ng mga tauhan natin sa tapat ng inyong dating mansyon. Pilit siyang pumasok ngunit hinarang ng mga bagong security. Sinasabi niyang may kinuha siyang gamit, ngunit alam nating ang tanging gusto niya ay ang mga alahas na hindi naman sa kanya. Ngayon, nanunuluyan siya sa isang maliit na motel. Naghihintay ng tulong mula sa mga kaibigan niyang tinalikuran na rin siya dahil sa kahihiyan. Naramdaman ni Elara ang isang uri ng pagkasuklam na humahalo sa awa. Ang babaeng itinuring siyang basura ay ngayon ay nagmamakaawa sa mga taong minaliit nito. Hayaan mo siya, Dante. Ang pinakamabigat na parusa sa isang taong ganid ay ang mapilitang mabuhay sa paraang kinatatakutan niya, ang maging mahirap at mag-isa. Bago lumabas si Dante upang bigyan siya ng oras na magpahinga, may iniabot itong isang maliit na sobreng may tatak ng presinto. Pinabibigay ito ni Joaquin. Isang sulat, senyorita. Gusto niya raw kayong makausap. Tinitigan ni Elara ang sobre. Tila isang nakakalasong insekto ang hawak niya. Alam niyang sa bawat titik na isinulat ni Joaquin, naroroon ang manipulasyon at huwad na pagsisisi. Ngunit may isang bahagi ng kanyang puso na nais malaman kung hanggang saan ang kayang ibaba ng lalaking ito upang maisalba ang sarili. Nang maiwan siyang mag-isa, dahan-dahang binuksan ni Elara ang sulat. Ang mga salita ni Joaquin ay tila mga patak ng ulan na walang direksyon. Puno ng patawad, mahal pa kita, at nagkamali ako. Ngunit sa dulo ng sulat, may isang linyang nagpatigil sa tibok ng puso ni Elara. Huwag mong kalilimutan, Elara, na ang bawat algorithm na ginawa mo ay may isang backdoor na ako lang ang nakakaalam. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong wala ka ring matitirhan. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likuran ni Elara. Ang akala niyang tapos na ay tila nagsisimula pa lamang. Ang Injustice Engine ay muling umuugong, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang yaman ang nakataya, kundi ang kaligtasan ng kanyang magiging anak. Dahan-dahan niyang nilamukos ang papel at itinapon sa basurahan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa monitor ng kanyang puso, habang isang tanong ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Saan ka pa kukuha ng lakas, Joaquin? Kung ang huling alas na inaasahan mong gagamitin laban sa akin ay ang mismong magiging dahilan upang tuluyan kitang burahin sa mundong ito. Ang bawat titik ng iyong pagbabanta, Joaquin, ay tila isang sirang plaka na wala ng puwang sa aking pandinig. Akala mo ba ay sapat na ang iyong mga lihim na backdoor para muling makuha ang kapangyarihang kailanman ay hindi naman talaga naging sayo? Ang tinig ni Elara ay nananatiling mahinahon habang nakaupo siya sa likod ng malawak na mesa sa kanyang opisina sa Monteverde Global. Ang sikat ng hapon ay tumatama
sa mga diamanteng nasa kanyang daliri, tila nanunukso sa bawat dumi at pait na naranasan niya sa piling ng lalaking nasa loob ngayon ng rehas. Sa harap niya, nakabukas ang isang laptop kung saan dumadaloy ang mga komplikadong code, ang mga algorithm na siya mismo ang humabi, ang pundasyon ng imperyong pilit na ginigiba ni Joaquin mula sa loob ng kulungan. Naramdaman ni Elara ang banayad na paggalaw sa loob ng kanyang tiyan, isang munting paalala na sa gitna ng digmaang ito, may isang buhay na kailangang protektahan. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang matigas na emosyon, hindi na lungkot, kundi isang uri ng bakal na determinasyon. Tumingin siya kay Attorney Dante na nakatayo sa kanyang tabi. Bit-bit ang ulat mula sa kanilang tech security team. Senyorita, totoo ang sinabi ni Joaquin. Bulong ni Dante, ang muka ay balot ng matinding kaba. May nakatagong access sa system na tanging siya lang ang nakakaalam. Kung gagamitin niya ito, maaari niyang burahin ang lahat ng data ng Vergara Tech, mga kontrata, pondo, at pati na ang reputasyon ng Monteverde Global na nakataya rito. Isang maling galaw lang at maglalaho ang lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elara, isang tawang tila kalansing ng kristal sa gitna ng katahimikan. Dante, nakalimutan ni Joaquin ang isang mahalagang bagay. Noong tinuturuan ko siyang mag-code, noong binubuo namin ang mga pangarap na yon sa maliit naming kusina habang amoy ulam ang paligid. Ako ang nagturo sa kanya kung paano itago ang mga pintuan na yon. Inisip niya ba na ang guro ay walang alam sa sarili niyang likha? Sa isang mabilis at tiyak na pagtipa sa keyboard, pinalabas ni Elara ang isang lihim na command. Ang screen ay napuno ng kulay pula, tila isang babala ng isang paparating na sakuna. Nakita niya roon ang pangalan ni Joaquin. Dahan-dahang sinusubukang pasukin ng system gamit ang isang remote access na ipinuslit sa loob ng presinto. Gusto mong sunugin ang lahat, Joaquin? Bulong ni Elara. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Sige, panoorin nating dalawa kung sino ang unang matutupok. Hindi nagtagal, nagpasya si Elara na bisitahin si Joaquin sa presinto. Gusto niyang makita ang mukha ng lalaking naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng 5 taon. Ang lalaking naging dahilan ng kanyang bawat luha. Pagpasok niya sa visitation room, ang amoy ng luma at basang semento ay tila isang sampal sa kanyang mga alaala. Doon, sa kabila ng makapal na salamin, nakaupo si Joaquin, gusotang suot. Ang mga mata ay may itim na bilog sa ilalim, ngunit ang ngisi sa kanyang mga labi ay puno pa rin ng kayabangan. Elara, alam ko na pupunta ka, wika ni Joaquin sa pamamagitan ng intercom. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang. Natatakot ka na, di ba? Alam mong sa isang pindot ko lang, ang bawat sentimong ipinagmamalaki mo ay magiging abo. Ibalik mo sa akin ang kumpanya, bawiin mo ang lahat ng kaso at baka patawarin pa kita sa ginawa mo sa amin ni Sofia. Tumingin si Elara ng diretso sa mga mata ni Joaquin. Wala siyang nakitang pagsisisi, tanging ang pagkagutom sa kapangyarihan. Ang kapal ng mukha mo, Joaquin. Hanggang dito ba naman? Ang akala mo pa rin ay ikaw ang may hawak ng tali? Ang backdoor na ipinagmamalaki mo? Tiningnan mo ba ng mabuti ang code bago mo sinubukang i-activate? Nawala ang ngisi sa mga labi ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Anong ibig mong sabihin? Ang algorithm na yon ay hindi lang proteksyon, Joaquin. Iyon ay isang bitag. Paliwanag ni Elara, ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo. Sa oras na subukan mong burahin ang data, ang system ay automatikong magpapadala ng lahat ng ebidensya ng iyong mga illegal na transaksyon sa International Cybercrime Division. Ang backdoor na akala mong magliligtas sa iyo, ang siya palang magbubukas ng pinto ng impyerno para sa iyo sa habang buhay. Biglang nanginig ang mga kamay ni Joaquin.
Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Hindi, hindi mo gagawin yan. Mawawalan ka rin ng pera, Elara. Madadamay ang Monteverde. Handa akong mawalan ng pera, Joaquin. Basta't masigurado ko lang na hinding-hindi ka na makakaapak sa labas ng rehas na ito. Sagot ni Elara habang dahan-dahang tumatayo. Ang pagkakaiba natin, ako. Kaya kong bumangon mula sa wala dahil ako ang utak. Ikaw? Ikaw ay isang anino lamang na mawawala kapag namatay na ang ilaw. Habang naglalakad palabas si Elara, narinig niya ang marahas na paghampas ni Joaquin sa salamin. Ang kanyang mga pagsigaw ay tila isang desperadong hiyaw ng isang taong nalulunod. Ngunit hindi lumingon si Elara. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang paglaya mula sa isang mabigat na tanikala. Paglabas niya sa presinto, sinalubong siya ni Attorney Dante. Ngunit bago pa makapagsalita ang abogado, isang balita ang bumulaga sa kanila mula sa radyo ng sasakyan. Isang malaking sunog ang nagaganap sa dating mansyon ng mga Vergara, ang bahay kung saan itinapon si Elara sa ulan. Naramdaman ni Elara ang isang matalim na kaba sa kanyang dibdib. Isang katanungan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang takot na hindi niya inaasahan. Dante? Si Doña Teodora? Nasaan si Doña Teodora? Ang katahimikan ni Dante ang naging pinakamabigat na sagot. Isang cliffhanger na tila isang bangin na naghihintay na lamunin ang huling bakas ng nakaraan ni Elara. Ang amoy ng abo ay tila ang huling hininga ng isang kasinungalingang 5 taong naging tahanan ko. Sa bawat paglagutok ng mga kahoy na kinakain ng apoy, nararamdaman ko ang pagguho ng huling bakas ng babaeng nangarap na mahalin ka, Joaquin. Nakatayo si Elara sa tapat ng naglalagablab na mansyon. Ang kanyang mukha ay naiilawan ng mapanganib na kulay ng kahel at pula. Ang init ng apoy ay humahampas sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang init ng mga alaalang unti-unting nagiging abo sa kanyang harapan. Ang bahay na ito, ang lugar kung saan siya naging martir, ang lugar kung saan siya itinuring na basura, ay ngayon ay nilalamon ng tadhana. Ang bawat bintanang nababasag dahil sa tindi ng init ay tila mga hiyaw ng nakaraan na pilit na kumakawala. Naramdaman ni Elara ang mahigpit na pagkakahawak ni Attorney Dante sa kanyang siko, isang paalala na kailangan niyang manatiling matatag. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa masama, kundi sa pagpapanood sa kanila habang nawawala ang lahat ng bagay na inuna nila kaysa sa pag-ibig at dangal. Senyorita, dinala na si Doña Teodora sa ambulansya. Bulong ni Dante, ang kanyang boses ay tila isang malungkot na himig sa gitna ng ingay ng mga bumbero. Natagpuan siya ng mga bumbero sa loob ng master's bedroom. Pilit niyang binubuksan ng vault sa gitna ng usok. Muntik na siyang mamatay dahil lamang sa mga alahas na nakasanla na rin naman sa inyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elara habang pinagmamasdan ang mga tauhan ng medisina na inilalabas ang kanyang dating biyenan. Nakita ni Elara si Teodora. Maitim ang mukha mula sa usok, gulo-gulo ang buhok, at mahigpit na nakayakap sa isang maliit na kahon ng alahas na tila ba iyon ang kanyang huling hininga. Ang babaeng dati ay puno ng yabang at diamante, ngayon ay isa ng kaawa-awang anino na nakahandusay sa stretcher. Dahan-dahang lumapit si Elara sa ambulansya. Nang magbukas ang mga mata ni Teodora at makita ang kanyang dating menindera na ngayon ay balot ng karangyaan, isang tunog ng paghikbi ang kumawala sa tuyong lalamunan ng matanda. Elara, anak! Ang nangangatal na wika ni Teodora, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Iligtas mo ako, ang bahay, ang mga alahas ko, lahat ay nawala na. Tiningnan siya ni Elara nang walang emosyon. Ang awa ay naroon, ngunit ang hustisya ay mas matimbang.
Ang mga alahas na yan, Theodora, ay mga batong walang buhay. Ipinagpalit mo ang isang anak na nagmahal sa'yo para sa mga bagay na hindi ka kayang yakapin sa gitna ng apoy. Wala ka ng bahay na babalikan dahil ang bawat pako at semento ng mansyong ito ay pag-aari na ng Monteverde Global. Humarap si Elara kay Dante. Dalhin siya sa pinakamahal na ospital. Siguraduhing mabubuhay siya upang makita niya ang bawat araw ng kanyang pagiging mag-isa at walang kahit na anong yaman. Habang papalayo ang ambulansya, tumunog ang telepono ni Dante. Isang ulat mula sa presinto. Si Joaquin, matapos mabalitaan ng sunog at ang tuluyang pagbagsak ng kanyang imperyo, ay nagwawala sa loob ng kanyang selda. Ngunit may mas malalang balita. Isang lihim na transaksyon ang natuklasan sa pagitan ni Sofia at ng isang banyagang sindikato. Ang kumpanya ni Joaquin ay hindi lamang ginamit sa pandaraya, kundi naging daan para sa isang krimen na mas mabigat kaysa sa inakala nila. Ano ang ibig mong sabihin, Dante? Tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay naging kasing matalim ng kidlat. Senyorita, ginamit ni Sofia ang pirma ni Joaquin para ilipat ang lahat ng utang ng kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Joaquin bilang personal liability. Ibig sabihin, kahit makalabas siya sa kulungan sa kasong fraud, habang buhay siyang magiging alipin ng mga banyagang ito. At ang mas malala, may dokumentong nagsasabing si Sofia ang may-ari ng lahat ng natirang pondo ni Joaquin sa ibang bansa. Naramdaman ni Elara ang isang matinding pait. Ang lalaking ipinagpalit siya para sa isang kapantay ng talino ay naging biktima ng mismong babaeng inakala niyang kanyang kaligtasan. Ang karma ni Joaquin ay hindi nanggaling kay Elara, kundi sa mismong kasamaang pinili niyang yakapin. Isang matalim na kaba ang muling gumuhit sa dibdib ni Elara. Napahawak siya sa kanyang tiyan, naramdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa mga abo ng mansyon at naalala ang isang bagay na hindi pa niya lubos na nalulutas. Dante, ang folder na binigay mo noon tungkol kay Sofia, ang koneksyon niya sa pamilya Monteverde, nasaan na ang orihinal na kopya? Nasa safe vault ninyo, senyorita. Bakit po? Dahil kung totoo ang hinala ko, si Sofia ay hindi lang basta impostora. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko 10 taon na ang nakalilipas. At kung nalaman ito ni Joaquin, hindi natapos ni Elara ang kanyang pangungusap nang isang mabilis na sasakyan ang huminto sa kanilang harapan. Isang lalaking nakauniforme ng pulis ang bumaba. Hingal na hingal. Ma'am, kailangan ninyo pong pumunta sa presinto ngayon din. Seryosong sabi ng opisyal sa kabilang linya. Si Joaquin Vergara ay nasa matinding emosyonal na kalagayan matapos basahin ang sulat na iniwan ni Sofia. Kasalukuyan siyang binibigyan ng kaukulang tulong at suporta. Biglang bumigat ang katahimikan sa paligid. Nanigas si Elara habang mahigpit na hawak ang telepono. Ang mga salitang kanyang narinig ay tila nagdala ng panibagong unos sa isang kwentong akala niya ay malapit nang matapos. Sa loob ng ilang segundo, wala siyang nagawang sabihin. Ang bawat paghinga niya ay puno ng pangamba at pag-asa. Pag-asang hindi pa huli ang lahat upang maituwid ang mga pagkakamali, mailantad ang buong katotohanan, at maibigay ang katarungang matagal ng ipinaglalaban. Habang dahan-dahang ibinababa ni Elara ang telepono, isang bagay ang malinaw sa kanyang isip. Ang kwento ay hindi pa tapos. At ang mga sagot na kanilang hinahanap ay maaaring naghihintay sa kanila sa presintong yon. Ang puting liwanag ng pasilyo ng ospital ay tila isang malupit na salamin na nagpapakita ng bawat lamat sa aking pagkatao. Sa bawat yabag ng aking mga paa, sa malamig na sahig, nararamdaman ko ang bigat ng isang buhay na pilit kong binuo, ngunit dahan-dahang nagdurog sa harap ng aking mga mata. Nakatayo si Elara sa labas ng intensive care unit ng presinto. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Ang amoy ng antiseptic at lumaing semento ay tila isang laso na dahan-dahang pumapasok sa kanyang mga ugat.
Sa loob ng silid na yon, nakahandusay ang lalaking dating naging mundo niya, si Joaquin. Ang lalaking nangarap ng rurok ng tagumpay ay ngayon ay nakakabit sa mga makina. Ang bawat regular na tunog ng monitor ay tila isang mabagal na pagbilang ng mga pagkakataong kailanman ay hindi na maibabalik. Pumasok si Elara ng dahan-dahan. Ang katahimikan sa loob ay kasing bigat ng isang libingan. Tinitigan niya si Joaquin. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga labi ay tuyo, at ang kanyang mga pulso ay balot ng makapal na benda. Sa tabi ng kanyang higaan, nakalapag ang lukot na sulat mula kay Sofia, ang mitya ng kanyang desperasyon. Joaquin, mahinang tawag ni Elara. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Dahan-dahang imulat ni Joaquin ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Elara, isang pait na pilit na itinatago ang sumilay sa kanyang mukha. Bakit? Bakit ka pa narito? Hindi ba dapat ay ipinagdiriwang mo na ang aking pagtatapos? Ang paos niyang tanong. Ang bawat salita ay may kasamang hininga ng pagsisisi. Narito ako para sa katarungan, Joaquin, hindi para sa iyong kamatayan, sagot ni Elara habang lumalapit. Napansin niya ang isang maliit na mantsa ng tuyong adobo sa suot na t-shirt ni Joaquin. Ang damit na suot nito, noong gabing itinapon niya ang nilutong pagkain ni Elara. Ang maliit na detalyeng yon, ang bakas ng isang gabi ng kalupitan, ay tila isang kutsilyong humiwa muli sa puso ni Elara. Naalala niya ang bawat pagod niya sa kusina, ang bawat pag-asa na nauwi sa abo. Pinagtaksilan niya ako, Elara. Ang hikbi ni Joaquin, ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Kinuha niya ang lahat, ang pera, ang kumpanya, ang dangal ko, pati na ang huling piraso ng aking pagkatao. Tama ka. Ang backdoor na inakala kong magliligtas sa akin ay siya ring ginamit niya para ubusin ang lahat ng mayroon ako. Hindi lang pera ang kinuha niya, Joaquin. Madiing wika ni Elara, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sinasabi sa ulat na ang pamilya ni Sofia ay may kinalaman sa accident na pumatay sa kapatid ko 10 taon na ang nakalilipas. At ikaw ang naging susi niya para makalapit sa pamilya Monteverde nang hindi mo nalalaman. Natigilan si Joaquin. Ang kanyang katawan ay tila nanigas sa ilalim ng mga kumot. Ano? Hindi. Wala akong alam tungkol doon, Elara. Sumpaman. Akala ko ay isa lamang siyang ambisyosong babae na naghahanap ng yaman. Iyon ang mahirap sa'yo, Joaquin. Masyado kang nabulag ng kinang ng ginto, kaya hindi mo napansin ang apoy na sumusunog na sa iyong paligid. Wika ni Elara habang dahan-dahang tumatalikod. Ngunit bago siya makalabas, hinablot ni Joaquin ang kanyang kamay gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Elara, sandali. May isa pa siyang sinabi sa sulat. Hindi lang siya nagtatago. Sinabi niyang hindi siya papayag na ang anak mo ang maging tagapagmana ng lahat ng pangarap na kinuha niya sa akin. Mag-ingat ka, Elara. Ang demonyong pinakawalan ko ay nasa labas pa. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likuran ni Elara. Ang kanyang mga kamay ay automatikong lumipat sa kanyang tiyan, pinoprotektahan ang munting buhay na nasa loob. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging kasing bilis ng isang takbong kalesa. Lumabas si Elara ng silid na tila hinahabol ng isang anino. Sinalubong siya ni Attorney Dante. Ang muka ay mas maputla kaysa sa karaniwan. Senyorita, kailangan nating umalis ngayon din. May nakitang kahina-hinalang sasakyan sa tapat ng inyong tinituluyan. At ang tracker na inilagay natin sa mga tauhan ni Sofia, bigla itong naglaho sa gitna ng daan. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, naramdaman ni Elara ang isang matalas na tingin mula sa malayo. Isang presensya na tila isang mandaragit na naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang gabi ay balot ng katahimikan, ngunit para kay Elara, ito ang pinakamaingay na gabi ng kanyang buhay. Ang katarungang akala niya ay malapit na ay tila isang malupit na laro
na muling nagsisimula. Dante, ihanda ang lahat ng security. Huwag ninyong hahayaang lumapit ang kahit na sino sa akin o sa ospital ni Doña Teodora. Utos ni Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng awtoridad. Sumakay sila sa sasakyan at mabilis na humarurot papalayo. Ngunit sa gitna ng kalsada, isang malakas na tunog ng pagpreno ang umalingaw-ngaw sa paligid. Isang truck ang biglang humarang sa kanilang daraanan. Ang mga ilaw nito ay tila dalawang malalaking mata ng isang halimaw na nagbabadyang lamunin sila sa dilim. "Senyorita, yumuko kayo!" sigaw ni Dante. Ang bawat segundo ay tila naging isang taon. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa isipan ni Elara habang pilit niyang pinoprotektahan ang kanyang tiyan. Sino ang tunay na kalaban sa gabing ito at hanggang saan ang kayang gawin ni Sofia para masiguradong walang matitira sa pamilya Monteverde? Hindi mo ba alam, Elara? Ang bawat patak ng iyong luha ay tila isang matamis na musika sa aking pandinig. At ngayong gabi, sisiguraduhin kong ang huling awit na maririnig mo ay ang sarili mong pagmamakaawa. Ang boses ni Sofia ay tila isang malamig na hiyaw na bumasag sa katahimikan ng madilim na kalsada. Nakatayo siya sa tapat ng sasakyan ni Elara. Ang mga ilaw ng truck sa kanyang likuran ay tila isang naglalagablab na korona ng galit. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mamahaling gown ay punit-punit na at puno ng dumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng kabaliwan na tanging niyang isang taong nawalan ng lahat ang makakapagpakita. Sa loob ng sasakyan, naramdaman ni Elara ang marahas na pagpintig ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan. Ang bawat daliri ay tila isang kuta na nagpoprotekta sa munting buhay sa loob. Ang lalamunan niya ay tila binarahan ng tuyong buhangin at ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng takot. Tumingin siya kay Attorney Dante na pilit na binubuksan ng kanyang pinto. Ngunit ang truck ay sadyang nakadikit sa gilid ng kanilang sasakyan. Ginagawa silang mga bilanggo sa loob ng sarili nilang proteksyon. "Dante, wag!" bulong ni Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Huwag kang lalabas. Mas lalo siyang magwawala." Lumapit si Sofia sa bintana ni Elara at marahas na hinampas ang salamin. Ang tunog ng pagtama ng kanyang singsing sa kristal ay tila isang regular at nakakatakot na tibok ng orasan. "Lumabas ka rito, Elara. Lumabas ka at harapin mo ang demonyong binuo mo. Akala mo ba ay panalo ka na dahil nakuha mo ang Monteverde? Akala mo ba ay sapat na ang yaman para itago ang katotohanang ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ko?" Dahan-dahang ibinaba ni Elara ang bintana. Sapat lamang para marinig ang bawat pait sa boses ng babaeng ito. "Sofia, tapos na ang laro. Wala ka nang matatakbuhan. Ang pulis ay paparating na." Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Sofia. "Pulis? Wala na akong pakialam sa pulis. Inagaw mo sa akin si Joaquin. Inagaw mo sa akin ang prestihiyo. Ang pamilya mo, ang pamilya Monteverde, ang pumatay sa pangarap ng ina ko noong pinalayas ninyo siya na parang aso dahil lamang sa isang pagkakamali. Ang galit ko ay hindi lang dahil sa asawa mo, Elara. Ang galit ko ay 20 taon nang nag-aapoy." Natigilan si Elara. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. Ang injustice engine ay hindi lamang pala umiikot para sa kanya, kundi pati na rin sa babaeng nasa harap niya. Bagaman sa isang baluktot at madugong paraan, naalala ni Elara ang isang lumang kwento ng kanyang ama tungkol sa isang katulong na nagnakaw para sa may sakit nitong anak. Ang anak na yon ay walang iba kundi si Sofia. "Sofia, ang nakaraan ay hindi na mababago ng paghihiganti." Wika ni Elara. Ang kanyang tinig ay naging kasing lamig ng marmol. "Ang pagpatay sa kapatid ko, iyon ba ang hustisyang hinahanap mo? Ang sakta ng anak ko na walang kinalaman sa kasalanan ng mga ninuno natin?
Walang inosente sa dugo ng mga Monteverde. Sigaw ni Sofia habang inilalabas ang isang maliit na bote ng gasolina mula sa kanyang bulsa. Kung hindi ako magiging reyna, walang matitirang kaharian para sa'yo. Naramdaman ni Elara ang isang matalim na kirot sa kanyang tiyan, isang babala mula sa kanyang katawan na ang tensyon ay umabot na sa hangganan. Napahawak siya ng mahigpit sa upuan. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang maglaro. Sa labas, nagsimulang ibuhos ni Sofia ang likido sa harap ng sasakyan. Ang amoy ng gas ay tila isang hudyat ng kamatayan na dahan-dahang pumapasok sa loob ng aircon. "Senyorita, kailangan nating lumabas. Ngayon na." Sigaw ni Dante habang pilit na sinusipa ang pintuan sa kabilang panig. Ngunit bago pa sila makakilos, kinuha ni Sofia ang isang lighter. Ang maliit na apoy na sumiklab sa kanyang mga daliri ay tila isang bituin ng kamatayan sa gitna ng kadiliman. Tumingin si Sofia kay Elara, isang huling naman ng ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pait at kawalan ng pag-asa. "Paalam, Elara. Sa impyerno na tayo magtuloy ng ating usapan." Binitawan ni Sofia ang lighter. Ang bawat segundo ay tila tumigil. Nakita ni Elara ang pagbagsak ng apoy patungo sa basang kalsada. Isang malakas na paglagablab ang sumunod, ang init ay agad na humampas sa bintana ng sasakyan. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng takot. Ngunit sa gitna ng panganib, isang pamilyar na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Ang tunog ng mga sirena ng pulis at ang mabilis na pagdating ng isa pang sasakyan. Isang itim na sasakyan ng marahas na humarurot at bumangga sa truck ni Sofia. Inilalayo ang apoy mula sa tangke ng gasolina ng sasakyan ni Elara. Ang impact ay tila isang malakas na lindol na yumanig sa buong paligid. Nang dahan-dahang imulat ni Elara ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang anino na tumatakbo patungo sa kanya sa gitna ng usok. Isang lalaking hindi niya inaasahang makikita sa gabing ito. Si Joaquin. Nakatakas ito sa ospital, suot pa rin ang benda sa mga pulso, ang kanyang mukha ay puno ng dugo at luha. "Elara, ilabas mo siya rito. Dante, tulungan mo ako." Ang hiyaw ni Joaquin habang pilit na binabasag ang salamin ng sasakyan gamit ang kanyang mga kamay. Ang kabanata ay nagtapos sa imahe ni Elara na pilit na inaabot ang kamay ni Joaquin sa gitna ng naglalagablab na paligid, habang ang sasakyan ni Sofia ay dahan-dahang nilalamon ng apoy sa likuran. Ang bawat hininga ni Elara ay tila isang panalangin ng pag-asa, ngunit ang matinding sakit sa kanyang tiyan ay tila isang babala na ang laban para sa kanyang anak ay nagsisimula pa lamang. Ang init ng apoy ay tila isang malupit na paalala na sa bawat pagtatapos, may isang panibagong buhay na pilit na sumisibol sa gitna ng mga abo. Sa bawat hiningang pilit kong hinahablot mula sa makapal na usok, nararamdaman ko ang tibok ng puso ng aking anak. Isang munting tambol na nagbibigay sa akin ng lakas upang hindi sumuko sa dilim. Nakatitig si Elara sa mga mata ni Joaquin sa gitna ng basag na salamin ng sasakyan. Ang mukha ng lalaki ay puno ng mga hiwa mula sa bubog at ang bawat patak ng dugo mula sa kanyang noo ay tila mga luhang pula na nagpapatunay ng kanyang huling pagsisisi. Ang mga kamay ni Joaquin, na dati ay ginamit upang itulak siya palabas ng mansyon, ay ngayon ay marahas na hinihila ang pintuan upang siya ay mailigtas. "Elara, kumapit ka sa akin. Huwag kang bibitaw." Ang hiyaw ni Joaquin, ang boses ay paos at puno ng desperasyon. Naramdaman ni Elara ang mainit na hininga ng apoy sa kanyang likuran. Ang bawat segundo ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kamalayan. Sa isang huling malakas na hila ni Joaquin at ni Attorney Dante, bumukas ang pinto. Binuhat ni Joaquin si Elara palabas. Ang kanyang katawan ay tila walang bigat sa gitna ng adrenaline at takot. Inilayo nila si Elara sa naglalagablab na sasakyan ilang sandali bago lamunin ng apoy ang buong upuan kung saan siya nakaupo kanina.
Inilapag ni Joaquin si Elara sa damuhan, malayo sa init. Doon, sa ilalim ng madilim na langit na nababalutan ng usok, napahagulhol si Joaquin habang nakaluhod sa tabi ng babaeng sinira niya. Patawad, Elara. Patawad sa lahat. Akala ko ay sapat na ang yaman para maging maligaya ako. Akala ko ay ikaw ang hadlang, pero ikaw pala ang tanging totoo sa buhay ko. Hindi na nakasagot si Elara. Ang matinding sakit sa kanyang tiyan ay tila isang malaking alon na humahampas sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim at ang boses ng mga sirena ng ambulansya sa malayo ay tila isang malungkot na uyayi. Joaquin, ang anak natin, ang huli niyang bulong bago tuluyang mawalan ng malay. Sa kabilang bahagi ng kalsada, nakita nila si Sofia. Nakatayo ito sa gitna ng apoy, tila isang anino ng kamatayan. Hindi siya lumalaban sa mga pulis na dumarating. Sa halip, nakatingin lang siya sa nagbabagang truck, tumatawa ng walang tunog habang ang kanyang mga pangarap ay nagiging abo. Ang kanyang kabaliwan ay naging hulingkutan niya laban sa realidad ng kanyang pagkabigo. Mabilis na isinakay si Elara sa ambulansya. Si Joaquin, bagaman sugatan at kailangang ibalik sa presinto, ay nakiusap sa mga pulis na payagan siyang hawakan ang kamay ni Elara hanggang sa makarating sa ospital. Sa loob ng sasakyan, ang bawat regular na tunog ng aparatong medikal ay tila isang panalangin. Pagdating sa ospital, mabilis na dinala si Elara sa delivery room. Ang mga doktor at nurse ay nagkakagulo. Ang bawat galaw nila ay tila isang sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa labas, sa ilalim ng mahigpit na bantay ng mga pulis, nakaupo si Joaquin sa sahig ng hallway. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka habang patuloy na bumubulong ng mga salitang hindi na narinig ng sinuman. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ng ospital ay tila isang paalala ng bawat pagkakamaling nagawa ni Joaquin at bawat sakripisyong tiniis ni Elara. Nang dahan-dahang sumikat ang araw sa bintana ng hallway, isang munting tunog ang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Isang iyak ng sanggol, isang manipis, malakas, at masiglang iyak na tila isang deklarasyon ng tagumpay laban sa lahat ng pait at galit ng nakaraan. Napaangat ng ulo si Joaquin. Ang kanyang mga mata ay napuno ng tunay na luha. Hindi luha ng takot, kundi luha ng isang milagro na hindi niya akalalang karapat dapat niyang masaksihan. Lumabas ang isang nurse. Bit-bit ang isang munting anghel na balot ng puting kumot. Ligtas ang inyong anak, at ang ina ay nagpapahinga na. Wika ng nurse nang may banayad ng ngiti. Tumingin si Joaquin sa kanyang anak. Ang munting mukha nito ay tila isang kopya ng mukha ni Elara noong una silang magkita, puno ng kapayapaan at kawalang malay. Sa sandaling iyon, nalaman ni Joaquin na ang kanyang parusa ay hindi lamang ang rehas ng kulungan, kundi ang katotohanang habang buhay niyang tatanawin mula sa malayo ang kaligayahang maaari sanang naging kanya kung hindi lamang siya nabulag ng kasamaan. Dahan-dahang pinalabas si Joaquin ng mga pulis. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya si Attorney Dante na pumasok sa silid ni Elara. Ang bawat hakbang ni Joaquin papalayo sa kanyang pamilya ay tila isang pagbabayad sala. Nang magising si Elara, ang unang nakita niya ay ang kanyang anak sa kanyang tabi. Ang bawat hapdi ng kanyang katawan ay tila naglaho nang maramdaman niya ang init ng munting balat nito. Tumingin siya sa bintana kung saan ang bagong umaga ay nagsisimulang magdala ng liwanag sa buong Maynila. Ligtas na tayo, anak, bulong ni Elara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pagpapatawad. Ang bagyo ay tapos na at ang lupa ay handa na para sa ating bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang liham ang iniwan ni Dante sa kanyang tabi. Isang liham mula kay Joaquin na isinulat bago ito tuluyang ibalik sa maximum security prison.
Ang mga salita roon ay magiging huling tuldok sa isang kabanatang pilit na ibinabaon ni Elara sa limot. Ang bawat sugat, gaano man ito kalalim, ay dahan-dahang nagiging piklat, isang paalala na ang sakit ay lumipas na at ang tanging natitira ay ang lakas na nakuha mo mula sa laban. Sa ilalim ng malamyos na hapon sa hardin ng mga Monteverde, ang bawat hininga ng hangin ay tila isang banayad na haplos ng kapayapaan na kay tagal ko ring ipinagkait sa aking sarili. Isang taon ang mabilis na lumipas mula ng gabing tupukin ng apoy ang lahat ng puot ng nakaraan. Nakaupo si Elara sa isang puting silya sa ilalim ng malaking puno ng nara. Pinagmamasdan ng kanyang anak na si Gabriel habang dahan-dahang gumagapang sa malambot na damuhan. Ang bawat hagik-hik ng bata ay tila isang munting himig na nagpapalimot sa lahat ng pait na dinanas ni Elara sa loob ng 5 taon. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang tanging nananatili ay ang ningning ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na tahanan sa sarili niyang pagkatao. Dahan-dahang lumapit si Attorney Dante, bit-bit ang isang maliit na folder. "Senyorita, maayos na ang lahat. Ang mga foundation na itinayo ninyo sa pangalan ng inyong ama ay nakapagbigay na ng tulong sa libu-libong mga empleyadong nawalan ng trabaho dahil sa gulo noon. Ang Monteverde Global ay hindi na lamang simbolo ng yaman, kundi ng pag-asa." Ngumiti si Elara, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. "Salamat, Dante. Iyan ang tanging paraan upang mabigyan natin ng saysay ang bawat luhang pumatak noon. May huling balita rin po tungkol sa kanila," dagdag ni Dante sa mas mababang tono. Si Doña Teodora ay nananatili sa isang tahimik na nursing home. Hindi na siya nakakapagsalita ng maayos, ngunit madalas siyang nakikitang nakatingin sa labas, tila may hinihintay na hindi na darating. Si Sofia naman ay pinalipat sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip matapos ang kanyang pagtatangka sa sarili sa loob ng kulungan. Ang kanyang mundo ay naging isang madilim na silid ng mga anino ng kanyang sariling galit. Tumayo si Elara at kinuha ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. Ito ang huling tungkulin na kailangan niyang tapusin. Sa loob nito ay ang isang tseke na nagkakahalaga ng 500 piso. Ang eksaktong halaga na ipinangako niya kay Joaquin noong gabi ng kanilang paghihiwalay. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Elara ang kanyang sarili sa harap ng makapal na salamin ng maximum security prison. Sa kabilang panig, nakaupo si Joaquin. Wala na ang kinang ng kanyang mga mata. Wala na ang kayabangang dati, ay suot niya na parang baluti. Ang kanyang buhok ay maikli na at may mga bakas ng puti. At ang kanyang mga balikat ay nakasagsag, tila pasa ng buong mundo. "Narito ako para ibigay ang huling bayad ko sa ating pagsasama, Joaquin," wika ni Elara sa intercom. Ang kanyang boses ay walang galit. Tanging kapayapaan lamang. Inilagay niya ang tseke sa lagayan ng mga gamit. Tiningnan ito ni Joaquin nang matagal bago dahan-dahang inangat ang kanyang paningin kay Elara. 500 piso. Ang halaga ng isang biyahe papalayo sa buhay mo. Ang mahinang bulong ni Joaquin, ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang tuyong pisngi. "Salamat, Elara. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng ginawa ko, hinayaan mo akong makita ang mukha ng ating anak kahit sa mga litrato lamang. Iyon ang tanging liwanag na meron ako sa dilim na ito. Ang pagpapatawad, Joaquin, ay hindi nangangahulugang babalik ang lahat sa dati." Paliwanag ni Elara. "Pinatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang tsekeng iyan ay simbolo na bayad na ang lahat ng utang mo sa aking mga luha. Mula ngayon, ikaw ay isang bahagi na lamang ng aking nakaraan na wala ng kapangyarihan sa aking kasalukuyan." Tumayo na si Elara at hindi na hinintay ang sagot ni Joaquin. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan kaysa sa nauna.
Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang mukha at ang bawat ingay ng lungsod ay tila isang masayang pagbati sa kanyang paglaya. Sa dulo ng kalsada, naghihintay ang kanyang sasakyan kung saan nandoon ang kanyang anak. Binuhat ni Elara si Gabriel at mahigpit na niyakap. Dahan-dahang hinahalikan ang munting noo nito. Nahanap na ba ni Elara ang tunay na kaligayahan? Oo, hindi ito nanggaling sa bilyon-bilyong piso ng mga Monteverde, kundi sa katotohanang kaya niyang tumingin sa salamin ng walang bahid ng puot. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay naghilom na, at ang bukas ay isang malinis na pahina na handa na niyang sulatan ng isang bagong kwento. Isang kwentong puno ng pag-ibig, katapatan, at tunay na halaga. Ang kwento ni Elara ay hindi nagtapos sa isang paghihiganti, kundi sa isang dakilang pagbabalik sa kanyang sariling dangal. Ang huling biyahe ni Joaquin ay palabas ng kanyang puso, habang ang biyahe ni Elara ay patungo sa isang walang hanggang umaga.